Okay, so isang magandang umaga pong muli sa ating lahat mga kapatid. Kumusta po tayo ngayon mga kapatid? Praying and hoping po mga kapatid ng bawat isa sa atin ay patuloy na taglay ang kapangyarihan, ang pag-ibig, ang kapayapaan at higit sa lahat ang patuloy na pagpapala ng ating Diyos Ama sa pamamagitan ng ating patuloy na pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. At nawa sa araw na ito mga kapatid ay huwag nating kaliligtaan o makalimutan na unahin natin na pasalamatan ang ating Panginoong Diyos sapagkat kasabay ng pagsikat ng araw ay kasabay din naman na tayo ay bumangon na taglay natin ang bagong hininga, ang bagong pag-asa at higit sa lahat ang bagong pagpapala na nagmumula sa ating Panginoong Diyos. At muli mga kapatid, sa araw na ito ay huwag po natin kalilimutan na unahin ang makipag-fellowship sa ating Panginoong Diyos bago po tayo dumako sa ating mga pang-araw-araw na gawain sa araw na ito, sapagkat sa ganitong paraan mga kapatid ay mas lalong lumalalim ang ating pagkakilala sa ating Panginoong Diyos at dito rin po lumalago ang ating pananampalataya at sa ganitong paraan din po mga kapatid ay nagiging matatag, nagiging matibay ang ating pakikipagrelasyon sa ating Panginoong Diyos. At ang benefits po nito mga kapatid, kapag tayo po ay mayroong matibay, matatag na relasyon sa ating Panginoong Diyos, ay anuman po mga kapatid ang ating mga sitwasyon sa buhay habang tayo ay nandito pa sa sanlibutan ito, mga kapatid, kailanman po ay hindi niya tayo pababayaan, hindi niya tayo iiwan, at kailanman po mga kapatid ay hindi tayo magkukulang. Amen? Sabi nga sa araw na ito mga kapatid ng ating Panginoong Diyos, anuman po ang ating hilingin sa kanyang pangalan, ito po ay kanyang gagawin para sa atin. Amen? Okay po, so ngayong umaga naman po ay dadako na po tayo sa ating Friday morning devotion mga kapatid, at ang ating pag-aaralan sa umagang ito ay pinamagatang ang kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa atin o sa ating mga puso at isipan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Okay, muli ang kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa ating mga puso at isipan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Okay? So mga kapatid, isa po ito na mararanasan natin kapag tayo po ay mayroong matibay, matatag na relasyon sa ating Panginoong Diyos, ay magkakaroon po tayo ng kapayapaan. Amen? At ang kapayapaan na ito na nagmumula sa Diyos ang siyang mag-iingat sa ating mga puso at sa ating mga isipan. Ito po ay hindi sa pamamagitan ng ating mga sarili, mga kapatid, bagkus ito po ay dahil sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. So mararanasan natin mga kapatid ang kapayapaan na nagmumula sa ating Panginoong Diyos. Ito po ay mararanasan ng ating puso, mararanasan ng ating isipan mga kapatid, kapag ang ating Panginoong Hesukristo ang siyang naghahari sa ating mga buhay. Amen? Kaya sabi nga ng ating Panginoong Hesukristo na wala po kayong magagawa, no? Wala tayong magagawa, wala tayong mararanasan na kapayapaan sa ating puso at sa ating isipan kung wala sa ating isip, kung wala sa ating puso ang ating Panginoong Hesukristo. Amen? Kaya para maranasan po natin mga kapatid ang kapayapaan na nagmumula sa ating Panginoong Diyos para sa ating isip at para sa ating puso, ay nire-remind po tayo mga kapatid na ang kapayapaang ito na nagmumula sa Diyos ay mararanasan natin. Ito po ay hindi sa pamamagitan ng ating mga sarili, bagkus ito po ay dahil sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? Sabi nga dito sa Pilipos chapter 4 verse 6 to 7, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay, sa halip sa lahat ng bagay ay ipahayag ninyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip kay Kristo Jesus. Amen? So, isa po ito mga kapatid na
Nire-remind po tayo sa pamamagitan ng talatang ito, purihin ang salita ng Diyos. Tunay nga mga kapatid na kapag taglay po natin ang kapayapaan na nagmumula sa ating Diyos, mga kapatid, ay magkakaroon po tayo mga kapatid ng kawalan ng pagkabalisa. Amen? Hindi po tayo mag-aalala, hindi po tayo matatakot, hindi tayo mangangamba, hindi tayo alam niyo mga kapatid, hindi tayo magdududa mga kapatid. Kapag nasa atin pala ang kapangyarihan o nasa atin ang kapayapaan ng Diyos, ang kapangyarihan pala nito mga kapatid sa ating mga buhay sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo, ay mawawalan tayo ng pagkabalisa. Hindi tayo mababalisa ng anumang uri ng mga bagay. Bagkus ang gagawin natin mga kapatid ay ang magpasalamat sa Diyos, di ba? Sa pamamagitan ng ating panalangin mga kapatid. At higit sa lahat mga kapatid ay nire-remind po tayo na ang kapayapaang ito na nagmumula sa Diyos ay hindi ito nauunawaan ng mga tao. Okay? So, paano natin ito naunawaan, mga kapatid? Kasi ito ay hindi dahil sa tao, mga kapatid, kundi kung bakit natin ito naunawaan, mga kapatid, ang kahalagahan at ang kapangyarihan ng kapayapaan sa ating mga buhay. Ito po ay dahil ipinaunawa sa atin ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo na nasa ating mga buhay at sa pamamagitan po ng gabay at patnubay ng kanyang banal na Espiritu. So kapag taglay po natin mga kapatid ang Espiritu ng Diyos sa pangalan ng ating Panginoong Kristo ay mauunawaan po natin mga kapatid na kung ano ang kahalagahan ng kapayapaan sa ating mga buhay. Amen? Hindi po tayo mababalisa, mga kapatid, hindi po tayo mangangamba, bagkus ang buhay na lamang po natin mga kapatid ay ang magpasalamat sa pamamagitan ng ating panalangin araw-araw. Amen? Okay po, so alam niyo po mga kapatid, yung kay Kristo ay marami po sa atin ang dumaraan sa mga alalahanin at kabalisaan sa buhay tungkol sa pamilya, sa kabuhayan, sa kalusugan at sa kinabukasan. Ngunit sa gitna po ng lahat ng ito, ipinangako sa atin ng Diyos ang isang bagay na hindi kayang ibigay sa atin ng mundo. Amen? Ang kapayapaan na nagmumula sa Diyos. Mga kapatid, ang kapayapaan, hindi po iyan nagmumula sa mundo, bagkus ang kapayapaan ay ito po ay nagmumula sa ating Panginoong Diyos. Ang kapayapaan ng Diyos ay hindi nakadepende sa ating mga sitwasyon, kundi sa presensya ng ating Panginoong Kristo sa ating mga buhay. Kaya mga kapatid, kapag tayo po ay lumalapit sa Kanya, sa panalangin, tayo po ay nagsusuko sa Diyos ng ating mga takot at alalahanin. At binibigyan naman niya tayo ng katahimikan sa ating mga puso at kaliwanagan o kalinawan sa ating mga isipan. So mga kapatid, hindi ibig sabihin na nawawala na ang ating mga problema, kundi magiging panatag tayo mga kapatid dahil alam na nating ang Diyos ang may kontrol sa lahat. Amen? Ang mga taong may kapayapaan na mula sa Diyos ay hindi basta-basta natitinag sa mga pagsubok sa buhay. Dahil alam niyang kasama niya si Jesucristo saan man siya dalhin ng Diyos. Amen? So praise God, no? Yun po mga kapatid na ito po yung kahalagahan ng kapayapaan na nagmumula sa Diyos. Ang kapayapaan na sinasabi na nagmumula sa sanlibutan, ito po ay temporary lamang mga kapatid. Pero ang kapayapaan na nagmumula sa ating Panginoong Diyos, ito po ay for eternal. At iba po ang manifestation nito sa ating buhay mga kapatid. Dahil ang totoo, wala naman po talagang kapayapaan na nagmumula sa lupa o sa mundo. Bagkus ang kapayapaan mga kapatid ay tanging nagmumula lamang sa ating Panginoong Diyos. At ito'y mararanasan natin sa ating mga buhay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen?
Okay po, so ngayon mga kapatid, ito po yung ating katanungan sa ating mga sarili sa umagang ito. Amen? So kailangan every morning o every day ay kailangan natin evaluate natin yung ating mga sarili. Amen? Okay, so may mga bagay ba sa buhay ko ngayon na labis kong inaalala? Amen? May mga bagay ba sa buhay ko ngayon na labis kong inaalala? O hinahayaan ko ba sa Jesucristo ang maghari sa aking puso upang maranasan ko ang kanyang kapayapaan? Okay, so mga kapatid, kailangan evaluate po natin ang ating mga sarili. Kung ang inaalala ba natin mga kapatid ay sa ating mga buhay o ang mga bagay o hinahayaan natin na maghari ang ating Panginoon Kristo sa ating mga buhay. Kaya naman mga kapatid, sa araw na ito ay nilinaw po sa atin na wala pong iba na source ng kapayapaan natin na nagmumula sa Diyos kundi ang ating Panginoon Kristo. Kaya para maranasan natin mga kapatid sa ating pang-araw-araw na buhay ang kapayapaan na nagmumula sa ating Panginoong Diyos, ay hayaan natin na ang maghari sa ating buhay ay hindi na ang ating mga sarili, kundi ang paghariin natin ay walang iba kundi ang tunay na hari. Yun ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? Okay po, so ngayon naman po mga kapatid ay dadako na po tayo sa ating panalangin. Manalangin po tayo. Amang Diyos na mapagpala, maraming salamat po sa kapayapaan na nagmumula lamang po sa inyo. Sa tuwing kami po ay nababalisa, Panginoon, ay tulungan ninyo o tulungan niyo po kami na lumapit sa iyo sa pamamagitan ng panalangin na may pananampalataya at hindi po magpadala sa takot. Punuin po ninyo ang aming mga puso ng kapayapaan, Panginoon, na hindi kayang maunawaan ng mundong ito. Naway ituon po ninyo, Panginoon, ang aming mga isipan at damdamin sa inyong bugtong na anak na si Jesucristo at ilayo niyo po kami, Ama, sa mga lindol, sa mga bagyo at iba pang uri ng mga kalamidad habang kami ay nandito pa sa mundong ito. At naway maging payapa po lagi ang aming mga pamilya sa bawat araw na kaloob po ninyo sa amin, Panginoon. At dalangin ko po, Ama, na sa araw na ito ay pakaingatan po ninyo ang buhay ng aking mga kapatiran sa apat na sulok ng daigdig. Sa mga nasa ospital, ikaw ang kanilang kagalingan. Sa mga nasa kulungan, ikaw ang kanilang kadayaan. At maging sa mga nasa lansangan, ikaw ang kanilang protection at ang kanilang patutunguhan. At sa araw na ito, O Diyos, ay dinadalangin ko rin po sa inyo ang aming bansang Pilipinas, na kung paano po ninyo pinagpala ang bansang Israel, ay ganon din, O Diyos, ay pagpalain din po ninyo ang aming bansang Pilipinas. At sa araw na ito, O God, ay dinideklara ko sa pangalan mo, Panginoong Jesucristo, na lagpas sa araw na ito ang anumang uri ng plano at gawa ng kaaway sa aming mga buhay, Panginoon. Kaya muli sa araw na ito, Panginoon, ay naway maranasan namin, Ama, ang kapangyarihan ng inyong pagkapayapaan sa pamamagitan ng aming pakikipag-isa sa aming Panginoong Jesucristo. Kaya marami pong salamat, Ama, sa araw na ito sa panibagong umaga na kaloob po ninyo sa amin na taglay namin ang kapayapaang ito sa pamamagitan ng aming patuloy na pananampalataya sa aming Panginoong Jesucristo. Kaya muli, Ama, sa araw na ito naway igawad mo sa amin ang iyong masaganang basbas, patuloy nawa na sumaamin ang kapangyarihan ng iyong pag-ibig, ang kapayapaan at ang pagpapala. Receive it in your spirit right now, brothers and sisters, in the name of Jesus. The power and authority of the Father, the Son, and of the Holy Spirit is upon us right now. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. All the glory belongs to God. Hanggang sa muli, mga kapatid. God bless. God bless us all. Bye-bye.